little longer than a few minutes later. 2,000 years later. So yeah guys, good morning. Nagpalit na ako ng damit kasi kagaling ko na sa work, dumaan ako sa palengke. Minsan kasi ganun yung ginagawa ko kasi tutulog ako, pagod na ako, baka hindi ako pumunta mamayang hapon. Pag hindi na ako pagod, pumupunta pag hapon. So minsan kalimitan talaga after work, dumadaan na ako sa palengke. Shift guys is 10 p.m. to 6 a.m. So lalabas ako ng 6 or more than 6 a.m. then diretso na ako sa palengke. Minsan ganun ang tema ko guys. Kahit nandun ako nakatira, dadaan mo na ako sa palengke para hindi na ako lalabas, ganun. So, ayoko di kasi ako taong labas. Nagpapa-charming. Sorry guys, wala akong bra. This is my naturality. This is my 1 week ulam na binili ko sa palengke. Yan. So, yan guys. I-haul ko sa inyo guys. Ito guys, 131 pesos. Mga gulay ito. 131. Meron ako ditong calculator. Hindi kasi na-record kanina. 131 na yun. Consisting of pechay, dalawang okra, taling okra, dalawang kamatis, isang gabi or San Fernando at sibuyas at repolyo na 1/4. Yan ang akin. Pero ito itatawag ko to kasi iniinit ko lang sa rice ito ay nakakainin ko. Yan yung gulay ko sa gusto kong ulam for today. So gusto ko magsinigang. Bakit ba? Ako lang to. Wala nang mamili, diba? So bumili ako ng karne. Bumili ako ng karne guys. 270 pesos ito guys. Di ko alam kung ilang kilo ito. Wala pa itong ilang kilo. Pero yung ganito kasi na karne, umaabot to sa akin ng 1,000. Minsan hindi pa nga, more than a week pa guys. So, yun, pinapakat ko na. Kasi lala ko na yung mga naglaga ko bibili. Kaya lang kita ko yung favorite ko na tinapa. 60 pesos guys. 60 pesos dalawa. Tapos, eto, guys, tuyo, tunsoy, whatever. Tuyo ang tawag sa amin ito, guys. 50 pesos din ito. And yung bislag na tuyo, 50 pesos. So, 100 pesos. So, ang aking na-incurred na expense for ulam in a week is 561. So, my budget in a week ulam is 561. Pero more than a week pa ngayon, guys, gawa ng karne. So, yeah. I hope you enjoy watching my YouTube channel, guys. Ang tagal ko na nagbablog, pero hindi ko sinasabi yung mga binibili ko. Pero I just want you to know how I budget my a week expense as living alone in the city, guys. Kasi mahirap nagastos ng gastos. Kasi akala nila gastos ko ng gastos, guys. Ganun. Pero hindi, guys. Nagbabudget ako. So, yun. Meron akong i-upload na monthly expense living alone in the city, guys. Meron na akong ginawa niyan before. Pero yun ay in-studio type. Mas malaki yata ang gastos ko dun. Pero sa ngayon, mas maliit, pero hindi nakalagay doon yung mga bills ko. Like, di ko nilagay doon yung mga bills ko kasi di naman lahat nagbi-bills diba? Ang nakalagay lang doon yung mga basic, yung mga needs na bills like Meralco, electricity, water, ganyan. Pero yung iba ko doon, nilagay ko yung iba. Pero yung mga hindi naman generally na nagabil ng ganon, hindi ko isasama yun, guys. I just want to encourage you how to budget. Maybe you can have an idea to my vlog regarding on my
weekly expense living alone in the city, guys. So, watch nyo din yung previous living alone ko in studio room, tiny room before. Mas malaki ang expense ko. So, yeah. And if you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe in my YouTube channel, hit the likes button, and click the notification bell for more video updates. Medyo paus pa ako, pero natapos ko na yung azithromycin ko. So, yun guys. I consider myself na hindi pa mayaman, guys. Hindi ako mayaman. Kasi yung iba kasi kala nila nakatira sa mayaman. No. Yung mayaman, I consider mayaman is like meron kang lupa, meron kang self-generated income. Like for example, may business ka na hindi mo kailangan mag-tax. Kundi ang babayaran mo lang ay lupa. Like that. May lupa ka na nakatanim yung mga ganyan-ganyan. Diba? Tapos bebenta mo yung mga bunga. Pwede na yun. Kasi akala ng iba yung mga farmers hindi mayaman. Pero sa totoo lang mayaman sila. Yung mga may mga babuyan, may mga ganyan. Mayaman yung mga guys. Kasi hindi sila nag-work. May sarili silang income generated daily, di ba? So yun ang pagtitibay nila. Siya na yung mayaman kasi hindi na nila kailangan magtrabaho, hindi na nila kailangan monitoring ng ibang tao para lamang, di ba? So yun. Ano pa ba yung I consider na mayaman ka? Meron kang business, meron kang renting space. Renting space like building. Like, meron kang 6 per floor, 6 room per floor, studio type. 3 floor, ganyan. Meron kang self-generated. Pero may tax pa rin yun, guys. Mahal din, parang hindi pa rin siya consider na mayaman. Kasi malaki ang bayad ng tax sa rentals na business. Although, yung kanyang expense doon for mga renovation and maintenance. So, yun lang guys. I just want you to know how I live in the city. Kasi meron kasi ibang tao na judgmental. Alam nyo guys, maybe ako na judge the way I wear the clothing, the wardrobes I wear daily. Kasi minsan kasi, ako pag nasusuot talaga ako skirt. Kung skirt, maayos. Kasi ganun talaga pinalaki ng nanay ko ever since nung bata ko. Kahit na ako'y nasa mga madre, ka, bawal lumabas na nakaspaghetti. Hindi pwede to sa mga madre. Yung nanay ko, pantulog ko to, bakit lalabas ako nakaganito? Magpalit ka, ganun. Naka-short ka, lalabas ka. Magpalit ka, nakikita ang singit mo, kakaangkaang ka dyan. Diba? Bibili ka sa tindahan. Ang suot mo, mga pantulog na damit, papagalitan ka ng nanay ko. Kahit yung mga madre. Kaya sabi ko nga, nung nabubuhay pa yung nanay ko, sabi ko sa kanya, mother superior ko yan. Diba? So, I love my mother. Ang disiplina niya ako na ganun, guys. Pero, medyo ako sa damit, guys. Medyo maayos ako, medyo, sabihin nyo, maarte. Pero, hindi ko ugali iyon. I express myself through wardrobes that I wear. Pero, di ibig sabihin nun, malandi ako, nakaskirt ako. Kasi di ako niniwala sa mahabang palda. Based from my experience, guys, yung mahabang palda, siya pala yung the best experience when it comes to sex and to bed making. Di ba guys, di ba? Ako, comparing to me, I'm not that expert when it comes to love. Merong mahabang pala maaga nag-asawa. Di ba? Hindi na katungkol sa magulang. Nag-aaral, nag-asawa. Di ba? May kabet. Di ba? Nakapalda. Barot science. So, meron ding nag-asawa na confident na sa sarili niya, nag-asawa siya, bata pa siya, nag-aaral siya, mga ganon. Tapos kung makapagsalita siya sa ibang tao, kala mo naman, napaka-perfecto niyang babae. Gayong, parang proud pa siya, gusto niya, idol siya ng kabataan. Ikaw ba, gusto mo ba
nag-aaral ka, nabuntis ka, o kaya nag-aaral ka, may anak ka, gusto mo, yun ba ang idol mo? For me, yun ba ang idol mo? Alam niyo guys, maniwala kayo sa magulang niyo. Ako, naniniwala sa magulang. Actually, mommy's girl ako, daddy's girl ako. Actually, tanda ko na ha, I am 43 years old. So, may boyfriend lang ako. Nagkaroon ako ng boyfriend na sabi yun daw ang naging katigasan ng ulo ko yung mga hindi, mabait pa rin ako kahit pa paano. Kasi pagkasama ko yun, syempre gusto ko naman may boyfriend ako, 'di ba? Pero ang katigasan ng ulo ko, sinabihan na ako ng magulang ko, ay, Erika, marami daw girlfriend yan, mag-ingat-ingat ka, ganyan, wag sana siya, ganyan. 'Di ba? Which is totoo, nangyari nga yun, 'di ba? Parang Chinese ako ngayon. Naantok ako. Parang alit ng mata ko ngayon, ah. So, yun, tutulog na ako. Pagodan lola, guys. Mamaya na ako magluluto ng ulam ko. Pero kakain mo na ako ng pandesal. So, yun. Yun ang life ko, guys. Marami kasing judgmental na tao. For example, sabi na, kay bobo. Oo, bobo ako. Siguro, syonga ako, guys. Kasi hindi ako marunong pa. Pero pa naging magaling ako, hindi naman, ako slow learner ako. I know to myself. Kasi ang hirap magmagaling. Mahirap magmagaling kung ikaw ay nurse. Hello, buhay ang hawak mo. Ako nga, nahihirapan. Pero pag ikaw naman siguro ay naka 1 year na 2 years, mali na lang sa'yo yan. Diba? Diba? Kaya, isa lang masasabi ko guys, magsikap kayong mag-aral. Ako masipag ako mag-aral. Hindi ako pinakamagaling na estudyante, pero masikap ako. Hindi ako sumusuko guys. Depende na lang kung ako yung sinukuan. O ano, Erika, hindi ka pwede dito. Doon ka. Ganun. Diba? Depende lang kung ako yung sinukuan. Diba? Ako kasi matyaga ako. Yun ang naman ako sa tatay ko. Kaya naman tatay ko, nabigay niya sa amin yung life na nag-aaral kami, pagpaaral sa amin. Ako, nakagraduate ako ng 2 degree, may masters pa ako. Mga kabatid ko, pinag-aral niya. Siya ay isang mekaniko. Hindi siya mechanical engineer. Pero kung mayaman lang tatay ko, matalino tatay ko ha. Kasi may mga award siya sa ibang bansa. Ay, na-share ko na ito sa YouTube channel ko guys. Ang tatay ko, nung nasa Saudi, for me, para sa akin, kahit naman sino, di ba ganun, di ba? Magaling ang tatay ko. Kasi, mantakin mo, siya lang ang Pilipino pinadala sa Bahrain. Kasama niya Amerikano, Australia, Indian, at iba pang lahi. Siya yung Pilipino. Yun yung time na may sumabog na eroplano pa Bahrain. Sila yung next. Buti na lang, hindi tatay ko nakasakay doon. Sa next siya, naka-flight siya to Bahrain. Tapos, may isang thriller sa Bahrain, hindi mapatakbo. Ngayon, nagpunta na Australian, may mga Amerikan, lahat ng lahi. Dumating siya, Pilipino. Pinatry sa kanya, hindi siya mechanical engineer. Mekaniko yung tatay ko, guys. 2 years, kasi wala namang 4 years noon. Vocational course yun, guys. Pero doon sa, pagka-graduate na kasi nila doon sa school na yon, ngayon ay university na yon, guys. Pagka-graduate, bago graduate yun, may exam. Dapat pasado ka bago ka graduate. Medyo maganda yung school na yun kahit noon pa. Ay, nandun yung name ng tatay. Kaya nakagraduate siya. Nagsikap siya. Kasi naisip niya nung bata siya, siya magiging ama. Ano pakain niya sa kanyang pamilya. Kaya nagsikap yung tatay ko yan. So, let's go to nung nasa Bahrain. Tatay ko lang yung nakapagpatakbo nung guys. Pilipino siya guys. Tapos, binigyan siya ng award ng company, binigyan siya ng trophy ng Swarovski, may gold na binigay sa kanya. Alam mo naman sa Saudi, mga gold, eh, pinasalubong sa nanay ko. Nakatulong naman sa amin yun, guys, at buhay namin. Yung mga ganong award na na-receive na rin. Alam mo yun, may mga benefits na rin na na-receive kasi pagsisikap niya, hindi siya ganun katalino na valedictorian, ikaw na yung pinakangin, lahat nasa iyo na. Hindi siya ganun, guys. Masikap ng kami. Yun na siguro naman ako sa tatay ko, matyaga. Yung sabihan kanyang mga bobo ng mga ibang lahi. Huwag kang, bibitaw.
ka maniniwala dun, guys. Ako nga di ba, may nagsabi sa akin na bobo ako sa live stream. Hindi ko alam kung sino yung nagsalita nun, guys, di ba? Masakit yun. Ako hindi ako nagsasalita na, oy, bobo ka talaga, bobo mo. Hindi ka marunong ganyan. Ayan, sa aking YouTube channel, mga diseases. Pero hindi ko na tinuloy. Baka sabihin, nagmamarunong ako. Doon sa mga, health teachings na yun. Sa mga diseases, what is diabetes mellitus? What is, dengue? Mga communicable disease yung iba na pangkaraniwan yung nakikita na medyo makakatulong sa inyong community, sa idea nyo, guys. Diba? So, yun ang ginawa ko. Pero hindi ko siya tinapos yung iba kasi alam mo naman, may mga tatsyadora. Baka sabihin, hindi naman magaling. Ganun. Hindi man. Yun ang gusto kong gawin sa vlog ko. Bakit po? Sabi naman tayo. Ako nga, hindi pa ako nasa doon sa YouTube. No. So, yeah, guys. Thank you for watching my YouTube channel. Paus pa ako, pero at least may boses na ako. So, thank you for those who are watching me right now. Mamaya mag-live stream ako pang may time ako. Habang nagluluto ako. Tutulog na ako. Time check. It's 7:45 AM. Guys, ang pagod, diba?